Yan, napapansin niyo po yung aming mga kakao. Ito, medyo binabawasan, pinupruning. Kasi itong mga ganito guys, kailangan tanggalin natin. Yan. Ito yung daming bulaklak. Yung iba na mga nagkakakaw, hindi sila nagpo-pruning kapag may bulaklak. Sa isang banda, tama rin naman yung guys. Pero, tatandaan natin, sa pagpupruning ng kakao, maraming klase ng pruning. Yung formative pruning kapag bata pa, at mayroon din tayong tinatawag na maintenance pruning. Maintenance pruning yung pagtatanggal ng mga sprout. Ito mga bago na ito, suhi. Pag di kasi natin tinanggal yan, yung water sprout or chupon, aagawin niya yung sustansya na dapat pumunta doon sa mga bunga. Dapat matanggal yan. So yung tinatawag na maintenance pruning. Ngayon, pagka may bulaklak, may bunga, at mayroong sakit yung puno mo, kailangan mo ring i-pruning. Ang tawag naman sa pruning na yun guys, ay pest and disease pruning. Kung may na peste, pinipeste, at yun ang dahilan kung bakit nasisira yung puno, pwede mo siyang i-pruning. So, ibig sabihin, kahit na may bulaklak, may bunga, ay pwede tayong gumawa ng pagpupruning. Like ito guys, may bulaklak siya, diba? Pero, kailangan natanggalin. So, hindi naman nasisira yung mga bulaklak niyan. Okay? So, maintenance pruning. Katulad nito guys. Sobrang kapal ng dahon. Kapag hindi natin ito pruning, hindi naman gaganda yung bulaklak ay bunga. Kasi ninyo, napakarami ng bulaklak. So, dito din, kapag nandito tayo sa mga dulo ng ating cacao tree, hindi naman lalaki yung bunga dito. Sa dulo na to, maliliit na ang bunga dyan. Pwede na natin tanggalin yan. Ang tawag dyan, tining. Aalisin na natin. Okay, dahil yung mga nutrients na pupunta pa diyan, which is maliliit naman ang mabubong bunga, tanggalin mo na lang yan. Para dito na lang matira sa dulo na, sa puno na ito, na magbunga ng magaganda at malalaki. Okay, tingnan nyo guys. Ganda ng bunga, no? Kapag, ang bunga kasi ng kakao, kapag nandito sa mga puno, at i-compare natin sa mga dulo na katulad nito, mas malalaki nandun sa puno. Malalaki din ang beans. So, bakit pa tayo doon mag-focus na bigyan natin ng, o pabungahin natin sa mga dulo, kung dito pala sa puno na ito ang magaganda ang bunga at malalaki yung beans ng ating kakao. Pansinin nyo guys yan, diba? Ang laki-laki niya. So, tapos ang dami-dami pang bulaklak. Kung tama po ang maintenance ng kakao natin, all year round nagbubunga yan. Kailangan lang talaga ay tsatsagain natin. So, yun lang naman ang sikreto. Wala namang iba. At yung mga sikreto na yun, tinuturo na rin naman namin. Yan. Kaya kung gusto nyong magkakaw, tutulungan po namin kayo. Tuturuan namin kayo. Kung gusto nyong magkaroon ng mga seedlings, ay meron po kami dito sa Pabros Farm. Okay guys, so yan. Kita nyo sa paligid. Palipaligid. Pwede nyo kami bisitahin dito para maipakita namin yung aming mga kakao. At the same time, mabigyan pa namin kayo ng iba pang orientasyon. So, sa mga susunod na panahon, mag-aanunsyo kami ng aming mga training dito para po sa mga gustong matuto at mag-establish ng kanilang farm. Pero as of now, ang aming pong farm ay ginagamit ng ATI, ng Department of Agriculture, bilang isa sa mga learning site pagdating sa coconut at pagdating po sa kakao. Okay? So, happy farming, happy kakao sa ating lahat.